Hi, hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Kuya D. Gusto mo bang sumahod ng 6-digit a month? Kung oo ang sagot, halika, samahan mo si Kuya D at ituturo niya kung paano ka makakuha ng driver's license dito sa Hong Kong. Ang video ito ay para sa mga gustong kumuha ng driver's license dito sa Hong Kong. At magbibigay ako ng konting kaalaman based sa aking experience. Kailangan mag-provide kayo ng proof of address. Kailangan may maipakita kayong proof of address sa Transport Department para bigyan kayo nito. Road Users Code Manual. Yan. So, re-reviewin mo to guys. Marami to. Yan. Para sa driving yan. So, nandito na lahat yung Road Users Code. Ayan. Basta basahin mo lang ito. Ayan. Ayan. Nandyan yung traffic signs. Nandito lahat guys. Ang pipiliin lang naman ng computer ay 20 na questions lang. Sa 20 questions, kailangan makakuha ka ng 17 pataas. Bihira lang naman ang bumabagsak dyan sa written test. Ang maraming lang bumabagsak dyan, yung sa road test, yung reverse parking, tsaka yung 3-point turn. Yun lang ang karamihan bumabagsak dyan. At pagkatapos noon, i-schedule ka na ng exam para sa written test. Pero bago yan guys, ang mga requirements na kailangan sa Transport Department dito sa Hong Kong ay ang Hong Kong ID, tsaka yung proof of address. Pwede mo rin gamitin yung contract mo, yung 2 years contract. Pwede mong gamitin yan, pero kailangan mag-provide ka ng proof of address ng inyong employer. So ayan guys, samahan nyo ako at i-share ko sa inyo based sa aking mga experience kung ano yung mga kailangan gawin, yung mga tips, kung paano pumasa sa driving para magkaroon ka ng idea tungkol sa pagkuha ng driver's license dito sa Hong Kong. Ito yung mga kailangan documents para sa pagkuha ng learner's license. Ito yung 1 year guys na ibibigay sa inyo, temporary. So kailangan mo mag-provide ng proof of address na patunay na nandito ka sa Hong Kong, na nagtatrabaho. Tsaka yung Hong Kong ID o kaya passport. Ito yung mga babayaran mo. Application fee sa Transport Department. Ito yung pagkuha mo ng learner's license para sa driving. 1 year ito guys. Ang babayaran mo dito ay 548 para sa learner's license. And then pangalawa, para sa schedule ng written exam, 510 Hong Kong dollar, a total of 1,058. And then sa practice, kailangan kumuha ka ng instructor mo. Babayaran mo yon, pati yung sasakyan. Meron silang mga package deal din. Sa practice guys, bawat isang lessons, ang babayaran mo doon ay 450 na ngayon. Per lesson yun, 450 Hong Kong dollar. So yung 45 minutes, 2 lessons yun. So ang babayaran mo doon ay 900 Hong Kong dollar. Yung 45 minutes, 2 lessons na yung makukuha mo doon. Tapos guys, sa road test, para sa exam, kailangan mo din mag-hire ng sasakyan. Pwede mo rin kausapin yung instructor mo kung yung sasakyan niya ang gagamitin mo, pwede rin yun. 2,050 naman ang bayad doon sa pag-hire ng sasakyan na gagamitin mo sa exam. Plus, para sa exam, sa araw na yon, plus 450 Hong Kong dollar. So a total of 2,500 ang babayaran mo. 1,058 plus 2,500. Tapos ito guys, may mga package deal sila para sa 8 lessons plus exam, kasama na yung sakyan. Ang babayaran mo dito 6,000 sa 8 lessons. Sa 10 lessons naman plus exam, 6,900 Hong Kong dollar. Sa 16 lessons plus exam, 9,600 Hong Kong dollar. Sa 20 lessons plus exam, 11,400. Sa 26 lessons plus exam, 14,100. Pero pag marunong ka na mag-drive, pwede kang kumuha ng 8 lessons lang. So package deal, 6,000 lang yon. O kaya, required ng Transport Department dito, kailangan makakuha ka ng 10 lessons. So ang babayaran mo sa 10 lessons plus exam para sa package deal ay 6,900 ang babayaran mo doon. So ang sweldo ngayon dito guys sa maximum ng Filipino drivers dito sa Hong Kong ay nasa 22,000 Hong Kong dollar. I-times mo yan sa 7.4, bahala na kayong magkwenta kung magkano yon. So nasa 6 digit yan pataas. Pero pag baguhan ka pa lang, mag-uumpisa ka sa 8,000 maximum. Pag baguhan ka pa lang, wala ka pang experience, so 8,000 Hong Kong dollar. Pero pag mga experienceado ka na, 4 years, 6 years experience na, ay mataas na sahod niyan. Mga 22 to 24,000 Hong Kong dollar times 7.4. So kwentahin mo yan, so magkano yan. So yun guys, ang sweldo ng mga drivers dito sa Hong Kong. Bali 3 part kasi yan eh. Part A, Part B, tsaka Part C. So yung Part A, yun yung written test.
Tapos yung part B tsaka part C, yun ang combined test na sinasabi. Yun yung road test tsaka 3-point turn and then reverse parking. So pag naipasa mo lahat yan, bibigyan ka na ng lisensya, full driving license. So ito guys yung temporary na ibibigay sa inyo. Ayan, yung card na yan, kulay green. Ayan, nakalagay dyan, Learner's Classic. At pagkatapos nyan, pag natapos mo yung combined test, bibigyan ka na ng provisionary for 1 year. So bibigyan ka na ng ganito, provisionary Classic. Nakalagay dyan, 1A. So 1 year yan guys, provisionary, under observation. So under observation ka na yan. Pwede ka na mag-drive, nakalagay lang P sa sasakyan mo. Merong P sa harapan, at sa likod. So, under observation ka, provisionary, yun, for 1 year. Pagkatapos nun guys, bibigyan ka na ng full driving license. So, ito na yung ibibigay sa inyo, 1A. So, 10 years yan guys. 10 taon yan. Bago ka mag-renew. Valid for 10 years na yun. Tulad nyan, yung line na yan, kailangan magsasagi dun sa gilid na yon, sa line sa gilid, tsaka dun sa gutter, tsaka line dito, sa likod. Yan. Ganyan yung paparkingan mo dun. Dito na tayo sa combined test, part B and part C. Start the car, signal left, and then go forward. Ang gagawin natin ay 3-point turn. Iwasang sumagi sa mga road marks sa gilid. Go forward, and then stop the car, signal sa left side, and then tudo kabig ang manibela papunta sa left side. Tudo kabig ang manibela habang umaabante ang sasakyan. 3-point turn ito guys, 3-point turn. Iwasang sumagi sa mga road marks. Go forward, and then stop the car. Change gear to reverse. Signal ang hazard. Atras tayo. Atras tayo. Huwag sasagi sa mga lines sa gilid. Atras, and then stop the car. Signal sa right side, and then tudo ang kabig sa manibela sa right side. Abante, go forward, and then may cones doon. Itatapat natin yung takip ng gas doon sa cones na yan. Ayan, and then lipat sa reverse, signal hazard habang umatras tayo. Ayan, kabig ang manibela, tudo kabig ang manibela. Ayan, antayin natin pumasok yung gulong sa right side sa likuran bago natin bawiin yung manibela. So ayan, malapit nang pumasok yung gulong na right side sa slot na yan. So dyan tayo paparking sa slot na yan. So ayan, diretso lang, ayan, tudo kabig na ang manibela. Bawi ang manibela, bawi. Ayan, diretso lang, diretso bawi. Ayan, pumasok na siya. Ayan, good parking. Good na yan, walang sagi. So pasado na yan. And then labas tayo, signal sa right side, and then go forward. Change gear to drive. Go forward. Aakyat tayo sa may uphill. Ayan, uphill. Akyat tayo sa may uphill at hihinto tayo doon sa may gitna. Pahihintuin tayo ng examiner sa may gitna. So kailangan paghinto mo, apak sa brake, and then hila sa handbrake para iwasang umatras ang sasakyan. Ayan, diretso lang, and then stop the car, engage handbrake and brake and foot brake, and then go forward. Ayan, diretso lang. So dito magra right turn tayo. Right turn. Ayan, pag walang obstruction, go. Eto naman, left turn tayo. Pag walang obstruction, go. Yun. Bago kayo mag-start, kailangan nyo manibela nakaset up, ganyan. So yung kamay mo dapat nakabent na ganyan.
Tapos yung upuan mo, i-adjust mo kung saan ka komportable. Yan, i-adjust mo ganyan. Kailangan yung paa mo dito nakabent din, hindi yung naka-straight na ganyan. Kailangan ilapit mo yung upuan para yung kamay mo mag-bent na ganun. Ito ang hawak. Tapos pagka nag-reverse ka o kaya nagmaniobra ka, hindi yung gumaganon. Yung iba ginaganon eh, iniikot yung manibela na ganon. Bawal yun sa sa exam guide. Kailangan nakaset up na lahat. Side mirror, left and right, rear, manibela, one, and then ang pinaka-importante guys, yung seat belt. Yan, ito. Kailangan mag-seat belt ka. Yan. Pag start nyo na, kailangan signal. Yan, and then accelerate, bahagya, kunti lang. Tignan mo kung walang obstruction. Pag walang obstruction, then go. Yun. So ganyan guys ang pag-start ng sasakyan. Hindi naman tayo perfecto, pero based sa ating experience ay ganito ang palagi kong ginagawa. Halimbawa dito, sasabihin ng examiner, left turn. So mag-signal ka muna, tignan mo kung may obstruction. Ayan, may obstruction pa. Ikita nyo? Dami oh. Pagka clear na, pwede ka na pumasok. Yun. Dahan-dahan, magpasok kasi two-way yan. Ibig sabihin, pag two-way, salubong yan. Salubong yung sasakyan. Pag one-way, isang pupuntahan lang yan. Pag one-way. Pagdating sa exam, relax lang kayo. Kahit na nandito na yung examiner nyo sa tabi nyo, relax lang. Ipagpalagay nyo na lang na barkada nyo o kaya kaibigan nyo yung nakaupo dito na examiner. Bawat kilos mo yan guys, tinitignan ka, inoobserbahan ka. Kailangan, alerto ka. Tingin side mirror, tingin dun sa kabila, tingin dun sa rear. Yun ang gusto nila. Tsaka sa exam pala guys, pagka merong bus dun sa unahan, kahit na huminto yan, hindi mo pwedeng i-overtake. Hihinto ka lang. Pag in-overtake mo yung bus, fail ka. Lalagyan ka ng fail. So ganito lang oh. Yan. Follow the rules. Sundan mo lang yung yung mga sign. May mga sign din sa kalsada. Mag-change lane mo, signal ka na, tapos pag walang obstruction, pag-brake ka na, yan, lipat na sa lane. Hindi rin pwedeng mabagal, hindi rin pwedeng mabilis. Kailangan nasa tamang takbo ka lang. Pag right turn signal, and then go. Pag ganito naman guys, na uphill, kailangan mag-change gear ka sa low gear. Uphill o downhill, kailangan mo pa rin mag-change ng gear. Kasi yan ang required sa exam. Paakyat, pababa, kailangan mo mag-change ng gear. So ilalagay natin yan sa low gear, akyat, tsaka pababa. Minsan pinapa-stop ka sa uphill pag walang sasakyan sa likod. Halimbawa ganito guys, so pag sasabihin niyang full stop, hazard, and then apak sa brake, tapos pull out handbrake. Hilahin mo patas na gano'n, ma-engage yung yung handbrake. Tapos sasabihin sa'yo, release the brake. So bitawan mo yung brake, yung foot brake, bitawan mo yan. Kung hindi aatras yung sakyan mo, pasado ka. Pero pag umatras yung sakyan mo, ibig sabihin hindi naka-engage yung handbrake mo, bagsak ka. Kailangan hilahin mo yung handbrake na gano'n para kumagat siya. Gano'n din pag start nyo sa uphill, naka-hazard ka pa rin. Pagka sasabihin niya go, tanggalin mo yung hazard, and then signal ka sa right. Tapos apak ka sa, ito guys, maraming nagkakamali dito kasi dito sila umaatras. Karamihan din bumabagsak dito yung iba. Ang ginagawa kasi nila, nire-release nila kaagad yung handbrake, binababa kaagad na gano'n, sabay aapak sa accelerator. May tendency na aatras yung sakyan mo kasi na-release mo na yung handbrake. Kailangan guys, gawin nyo, i-cambio mo muna sa drive, and then apak sa accelerator dahan-dahan para ma-maintain yung sasakyan. Tapos baba, release yung handbrake. So hindi ka na-atras nun. Yan, tuloy-tuloy na yan. So yun ang technique dyan guys. Pagkatapos na, babalik na kayo sa testing center. Dito marami rin nagkakamali dito. Pumasa na lahat.
Pati yung reverse parking, 3-point turn, tapos sa road test, pumasa na lahat siya. Kaso pagdating ng pagbalik nila dun sa testing center, sasabihin ng examiner, stop the car, full stop. Hinto silang ganun, brake. And then, taas yung hila sa handbrake. Tapos na, ano pang gagawin natin? Sabi ng examiner sa kanya. So ang ginawa niya, excited na siya, wala siyang bagsak, wala siyang fail. Tinanggal niya yung seatbelt. Sabi ng examiner, baba na tayo. So binuksan niya yung door, ganyan niya, tapos bumaba na siya. Doon siya nagkamali, guys. Bandang huli, bagsak. Kasi nakalimutan niyang patayin yung engine. Kailangan switch off muna yung engine bago ka bumaba. So halimbawa ganito. Yan. Switch mo muna yung engine. And then tanggal na buckle. Tapos baba ka na. Yun ang tama. Kaso nga lang, ang ginawa niya, sa sobrang excitement niya, dahil wala nga siyang fail hindi niya alam na nakalimutan niyang patayin yung engine. So yun guys, ang huwag niyong kakalimutan. So tips yun para sa inyo. So yan guys, sana'y nakatulong ang video ito para sa inyo, lalo na sa mga kumukuha ng exam. Ganun lang ang proseso ng pagkuha ng lisensya dito. At ganun lang ang paraan kung paano makakuha ng driver's license dito sa Hong Kong. Kung interesado ka, mag-apply ka na sa Transport Department. Malaki ang sweldo ng mga drivers dito sa Hong Kong. So yun lamang guys, hanggang dito na lang. At kung nagustuhan nyo aking video, please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat po. Bye-bye.